Kay mayong buntag sa natong tanan. Praise God, no, nga itugutan ta sa Ginoo nga makahiusa karon alang sa pagsimba. Miaging Sunday nagakasubo kita kay wala kita nakagather, no, tungod sa panahon nga idunay bagyo. So mo na nga samtang dunay kahigayunan, magkuan gyud ta mo simba gyud ta basta wala mga basta doon ay kahigayunan, no? Kay di tanan doon ay kahigayunan nga makasimba. So mo na mga igsoon, salamat sa Ginoo karon nga ginahiusa kita. Roma Kapitulo 10 sa atong mga Bible. Dini na to kuhaon ang atong mensahe karon. Roma Kapitulo 10, no? Ginauluhan nato ni atong mensahe, the gospel, a message for all nations, no? Ang gospel, unsa ganin gospel, kung ang meaning niya, good news, mo na siyang gospel. Good news. Maayong balita. Unsa ganin atong timber sa libro sa Roma? Roma 1:16 o 17, no? Ingon ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, no? Dili na ko igakaulaw ang mensahe sa mayong balita, ingon ni Pablo, kay kini dunay gahom, no? Nani authority, gahom gikan sa Dios sa pagluwas sa tanan nga motuo, no, kang Hesukristo. Unya sa verse 17 ingon diha, for therein is the righteousness of God revealed, no? Niini daw sa gospel gipadayag ang righteousness of God, no? Paano ang tao mamatarong diha sa Dios. Okay? So naay God's term mga igsoon, paano ang tao mamatarong sa Dios, no? So ang God's term mao ni nga ang tao mutuo kang Jesus Christ, aron ang tao mamatarong siya. Mao na ang God's term of righteousness. Now understand mga igsoon nga ang kalibutan, ang mga katawan na gitawag man's term, no, pamaagi sa tao nga para nila mamatarong sila sa Dios unsa may ilang gisaligan by their religion, by their good works, no? Mao na gituuhan sa tao nga, di ba, kung pangutana nimong tao paano siya mahalangit, ang tubag yun sa tao, kung ikaw nagbinutan, if you have done so much good works, then malangit ka. Sa Bible mga igsoon, dili na mao ang pamaagi. That is man's righteousness. Ang gipangita sa Dios kini gitawag God's righteousness, no? O ang God's righteousness gipadayag ni gi-reveal, gipadayag sa Dios kanato. Sa unsa ko, no? Pinaagi sa gospel of Jesus Christ. That's why mga igsoon, ang gospel ni Jesus mahinungdanon gyud ni siya kaayo. O more ni ning gospel mo na ito pagatunan karon, no? Mo na nga giuluhan nato nini the gospel, a message for all nations. Makita karon nato dinhi sa atong mensahe sa atong katuyuan sa chapter 10, the urgency of sharing the gospel to everyone, no? Buot nato, gusto nato na ang mga tao, mga luwas, mga igsoon, kinahanglan gayud nga ma-share ang gospel, no? So atong sugod ang basa ni karon dinhi sa atong pagatan-aw nga verse. So sa di pa kita makapadayon bagampo sa takadiyot, no? Father God, sa magatunaw sa kami sa imong mga pulong, sa mga mensahe diani Lord, sa mga kamatuoran, tuloy kami Ginoo. O mao kining among barugan, maghatag conviction sa among kinabuhi, magiya sa among mga desisyon. Puna kami sa imong Espiritu Santo, lamdami, hayagin Ginoo ang huna-huna sa matag usa.
aron ang mga pulong nga langit nun, ang mga kamatuoran nimo Dios masabtan sayano nga pamaagi. In Jesus name we pray. Amen. So morning duha nga atong makita no nga buot nato pagatun-an karon dinhi sa Romans chapter 10. Kini nga chapter this emphasizes that salvation is available through faith in Jesus Christ, not by adherence to the law. Ato nang emphasize pud nga yes by faith in Jesus Christ. Unya ang balin niya not no say dili not by adherence to the law, no? Na-discuss na ning law mga igsoon kay ang mensahe sa Roma, ang gisulatan po ni Pablo, although dito sa Roma, no? Daghan dito usab nga mga Hudiyo nga tuwa dito, mga believer, no? O gi-explain usab ni Pablo unsang role nining kasuguan or balaod, no? Law. Nga kini ang katuyuan nini is to manifest nga ang tao usab yun ka dakong makasasala, no? Hukmananan sa silot. Mao na siya katuyuan sa law. O walay tao nga maka completely obey the law. Wala. Kaya requirement sa Ginoo mga igsoon ang tao mamatarong kung musunod ka sa law, it must be completely 100%. Mao na karon ang problem. Ang problem kay ang tao dili niya ma-perfect, no? Tungod nga naman, tungod kay ang tao sa gani sa atong natun-an, ang tao na siya problem ang iyang sinful nature. Ang tao ginadumalahan siya sa sala. No, gipicture din sa libro sa Roma mga igsoon nga ang sala sama siya sa usa ka agalon o usa ka hari, usa ka master nga nagadumala sa tao. So ang tao bisan unsa ang paningkamot by doing good works, that's why kung sa Bible, for all have sinned and come short permi ang tao to glorify God. Mao na mga igsoon. So karon dinhi sa atong pagatunan nga only the gospel of Jesus Christ mo'y makapamatarong sa tao. Ug nepa no ato sa mga ma-emphasize sa atong mensahe karon, the chapter further explain that this faith comes by hearing the message of Christ, which is why it's important to preach the gospel so that everyone can have the chance to believe and be saved. So imo nato, Jesus only can save. Pero ikaduha mao po ni, we need to share the gospel, no? Kikinahanglan nato i-share ang gospel sa kaluwasan aron makaabot ni ngadto sa mga katawhan aron maluwas sila. So di ta maglangay atong sugbasa no ang verse 1. Mao ning ingon ni Pablo. Mga igsoon, ang timuha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila. Ang Israel na yung gidrefer ni Pablo. Remember nga si Pablo usa siya ka Hudiyo, Israelites. Unya unsa ganin ang situation sa time ni Pablo bisan sa atong panahon karon? The Israelites, no? Majority, most of them dili sila motuo kang Jesus Christ nga Savior. Mo na problem. O ingon ni Pablo nga isip usa ka kadugo niya, ka pamilya, no? Banay niya. Buot niya nga kining mga Israelites na kauban niya, sila usab makadangat sa kaluwasan. That's why mga igsoon mo ni dinhi nga ingon niya, mao ning timuha desire sa akong kasing-kasing nga maluwas ning mga Hudiyo, mga Israelites. Okay? So ang point number 1 nato mga igsoon mo ni ang steps sa pag-ebanghelyo, pag-share sa gospel. Number 1, you must have the desire nga maluwas ang tao. No? Mao ni mga igsoon na kinahanglan burning passion, no? Nagadilaab nga kainiton, nga katimuha, nga maluwas. No? Tingali basin sakop sa imong panimalay. Mga kaparyente, ha? Mga sa community nimo, no? Sa kapwa nato Pilipino,
mga igsoon, buot nato sila maluwas, kinanglan yung dinhig pakita ni Pablo, sama kaniya, na siya gyoy desire. Tinguha gayon, no? Na alang nining mga Israelites. That's why kung basahon mo sa Book of Acts, kung sa kaniyang pamaagi ni Pablo, bato siya sa usa ka lugar sa iyang pioneering, ang unahon niya kadto mga igsoon, ang synagogue. Ang synagogue mao na yung gathering place sa mga Hudyo. No, mga religious man kayo ni mga people good ang mga Hudyo. Kung asa ni sila ibutang, bisan duha tuloran ni sila, mag-gather ni sila mga igsoon kay magsimba sa Dios. Ug mo na nga moadto ni si Pablo dito kay ngano? Kay na sila pamaagi nga kung ikaw bisita nya Hudyo pud ka, tagaan ka platform to speak, no? Musulti. O, mo nang gi-grab ni Pablo mga igsoon nga opportunity. Nga moadto siya dito sa gathering aron maka-share siya sa gospel. No? So ingon na si Pablo mga igsoon ang iyang mga pamaagi, no? So padayon kita sa verse 2. Kay saksi ako ingon ni Pablo nila, no, sa mga Hudyo. Nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Kini kasibot kanang zealousness, kadasig, no? Mao na siya. Grabe ang zealousness, ang religiosity. Very fanatic mga igsoon ang mga Hudyo, no? That's why makita bisa nato sa social media, no? Badto yun sila sa kanang gitawag nila Wailing Wall kay mo daw na ang wall diha kay diha gi-erect ang temple ni Solomon. Badto sila mag-pray sila, maghinilak na sila dito mga igsoon ingon niya na ka-religious ang mga Hudyo. So ingon ni Pablo dili yes na kanila ang kasibot, pero sa sumpay apan kini mao'y kasibot nga wala ipasubay sa kahibalo. Amo na lang diha. They are religious but not according to knowledge, no? Ang Bible mga igsoon, no? Dili na to mahibaluan ang mga plano sa Ginoo, ang mga kamaturan. Ang Hudyo na gihatag kanila ang Bible, di ba? Di ba gikan kanila? During this time, sa sulat ni Pablo, ang inkaptan sa mga Hudyo, Old Testament. Naa dito kanila. Pero yung ni Pablo, nagsimba sila, but then they are ignorant, no? Not based on knowledge. Mo na mga igsoon, bakit hindi ka magsimba sa Diyos? Ang Ginoo dili madala, maayo man ang sincero. Kanang naay sincerity bitaw, serious. But you know what? Ang ipangita sa Ginoo nga worship according to knowledge, no? That's why sa Bible sa John 4:24, ang Amahan nagapangitag worshiper in spirit and in truth, di ba? Gisulti dito. So mao ni mga igsoon nga dili lang dayag pwede nga magpatakag simba nga muluhod ang usa ka tawo nya mayingon siya kini nga simba para sa Dios. Unya day nagatubang siya og larawan or mga dibulto baka. Anyway, para ni sa Dios nagatubang lang ko diri. Dili mo na mga igsoon. We are not allowed by God nga magsimba sa atong gusto nga term ngadto sa Dios because God has a way of worshiping Him. Ug ingon din ang mga Hudyo, they worship God, but ingon ni Pablo, not according to knowledge, no? Nganong nakaingon si Pablo, not according to knowledge? Tungod kinasigpiat ang mga Hudyo, wala nila natun-an og maayo ang Old Testament because the Old Testament mga igsoon speaks about Jesus Christ in prophecy, in symbols, in types. Kung imo nang studyuhan, makita, mailhan nga si Jesus Christ mao gayud ang promised Messiah. Ang Messiah mao ning Old Testament nga gi-promise sa Dios nga mangin savior sa mga Hudyo. Mao na siya. Ming-abot na, no? Nga wala nila ma-recognize. That's why sa John 1:12, no? Wala ang mga bindawat kaniya sila mahimong anak sa Dios pero ingon dia he came into his own but his own received him not. No, wala siya gidawat si Jesus. Wala siya gi-recognize ingon nga
Messiah, the Savior. Gani sila ang nagpalansang kang Isos. No? So karon mo nang ingon din mga igsoon na sila'y zealousness, sincerity in serving God, in worshiping, but not according to knowledge. So pwede dahil mga igsoon nga kining tao ba nga sa iyang pagka-reliyoso mapurnada ang iyang gihimo kung not in God's way ang iyang pagsimba sa tao. No? Kay gusto sa Ginoo, you want your worship acceptable to God? Dapat in God's way. According to knowledge, truth, and live by the Holy Spirit. So sa verse 3, ug kay wala man sila mahibalo sa pagkamataro nga iya sa Dios. Remember ha, kining pagkamataro nga iya sa Dios, mo ning isulti nato ganina sa John 1:17. For therein the righteousness of God is revealed. Di ba ingon ni Pablo dito? Ang pagkamataro nga iya sa Dios. Ingon diri sa verse, wala sila nakahibalo sa pagkamataro nga iya sa Dios. O mao ni si Jesus Christ, the righteousness of God. O naningkamot, mao ni sila naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. So sila mga igsoon ng mga Hudyo, naningkamot ko sila maayo sa ilang pagka-religious. Sa katuyuan nga ang Diyos, dawaton sila, mahimo silang matarong sa Diyos. No? Nagapaningkamot. So mo ning ingon ni Pablo, sila wala magpailalom sa pagkamatarong sa Dios. So kung nato ning illustrate mo nani, kung mao ni ang righteousness of God, no? Ang mga Hudyo dili sila magpailalom ang righteousness of God by faith in Jesus. Ang righteousness of God faith in Jesus. Ang mga Hudyo dili musugot ana, maningkamot yun sila. Lapawan nila na pinaagi sa ilang good work, sa ilang paghimo sa mga seremonya sa kasubuan, mga igsoon. Manangingon din ni Pablo nga wala sila nagpailalom sa pagpakamatarong, no? Pagkamatarong na iya sa Diyos. Mao ni may tabong mga igsoon sa tao nga dili mutuo kang Jesus Christ nga siya lang ang makapamatarong. Doon ay daghan sa mga tao nga moingon no nga okay man ang magtuo kang Jesus Christ, pero kinahanglan apilan gyud na nato atong binuhatan aron maluwas ta. So kung ato tanaw ng Roma 1:17, no, although daghan nga mga verses, gisulti dito therein the righteousness of God revealed. Unya sa sumpay from faith to faith. Gikan sa pagtuo hangtod sa pagtuo. Meaning ba, wala yung maka-insert diha nga bisan unsa nga igsoon. Only by faith in Jesus Christ. No? Dili pwede na nga imong apilan. That's why usa sa atong mensahe nga mga previous gidistinguish nato no. Na dili pwede mag-uban ang grasya, free gift o ang good works nga suhol. Kay kini magkalahi ang iyang concept. Ang teaching sa Bible, ang kaluwasan, grasya, hatag libre. Ang tao, kung mutuo kang Jesus Christ, mamatarong siya. Muna yun sa Bible. Unya, dili pwede sa gula good works, kaya yun sa Bible, kung apilan mo sa imong good works, ang grasya na kaluwasan, dili na matawag nga grasya. Suhul na, mukontradict na siya sa pagbuot sa Diyos. Kaya ang pagbuot sa Diyos, nga ang kaluwasan, iya kining grasya sa mga katawhan. Mutuo lang kang Jesus Christ, no? Aron ang tao mamatarong. So mao ni may naigsoon, wala sila nagpailalom sa pagkamatarong, no? Nga gipadayang sa Dios ang pagkamatarong sa pagtuo diha kang Hesus. Verse 4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa tanan nga may pagtuo. So si Jesus daw siya ang katapusan, no? Mo nang gingon ni sa balaod, end of the law. Si Jesus mga igsoon, ang usa sa rason nga mingan ni siya sa kalibutan, siya ang mingbuhat, no? He completed the righteous requirements sa balaod. No? Di ba ingon sa Bible, si Jesus walay sala. Okay, perfect siya. Pero sa diyang gilansang siya sa cross,
unsa man to nga mensahe, siya maoy mi-comply sa righteous requirements of the law. Ang righteous requirements of the law is this: ang sul sa sala kamatayon, mo na siya. So tungod kay ang crucifixion ni Jesus substitutionary, siya nagpakamatay, no? Sacrifice tungod sa sala nimo ug sala nako, substitutionary. Siya gihimo nga sacrifice, gihimo siya nagbayad sa atong mga sala. So in that effect, mga igsoon, siya ang naghimo sa balaod alang kanimo ug kanako. Kaya di man ta kahimo anak. Si Jesus mo ay comply. That's why the law end in Jesus Christ. Kay si Jesus lang ang nakatuman sa kasuguan. Walay tao nga makatuman na. Sa diyang gituman na ni Jesus Christ, ang righteousness mga igsoon, dili lang gibayaran ni Jesus ang atong mga sala. Ang righteousness nga iya ni Jesus was imputed to our account. Kung nakahinagdong ka mo, no? Nag-discuss kita o imputed righteousness, no? Tulo to ka imputation nga itong gisgutan sa una. Ang usan ini kining pagkamatarong ni Jesus nga atong naangkon humantabing tuo kang Hesukristo. You are now righteous. Kinsa nganong righteous naman ko? Nganong righteous naman ka? Tungod kay ang righteousness ni Jesus was imputed to us human kitabing tuo diha kang Hesukristo. No? So mo ni mga igsoon ang kabulahanan sa tao nga dunay Kristo, no? Mahimo siyang matarong. No, mo ning ingon diri sa Bible. Alang sa pagkamatarong sa tanan nga may pagtuo. Ang bisan kinsa daw nga mutuo kang Hesukristo, ingon sa Biblia, sila mamatarong. Righteous, no? And remember mga igsoon nga may gani kag righteous. Ang makapuyo sa langit ang mga righteous lang. Walay makasasala nga makapuyo dito. That's why may ngunta ang righteousness mao ni ang kaluwasan ng igsoon. Another vocabulary ni sa salvation, righteousness, no? Kay ang righteous lang, ang matarong lang, maoy makapalangit, no? So kita sila nga nagtuo kang Hesus, mao na nga sila na matarong, sila na luwas tungod kang Hesukristo. Let's continue verse 5. Kay si Moses nagsulat nga ang tao nga nagbuhat sa pagkamatarong nga pinasikad sa balaod mabuhi pinaagi niini, no? So kung mao nay pasikaran daw sa tao ikaw ni Moses nga mamatarong siya, kinahanglan iya ning sundon kining balaod, no? Apan ang pagkamatarong haring kontras, apan ang pagkamatarong gikan sa pagtuo nag-ingon. Ayaw pag-ingon diha sa imong kasing-kasing kinsa bay musaka sa langit nga sa ato pa aron pagdala kang Kristo sa ubos. Bersikulo 7. O kinsa may mukanaog sa bungaw, no? Ngadto sa ilalo nga sa ato pa aron pagdala kang Kristo sa itaas gikan sa mga patay. Unsa may pasabot ining sa verse 6 o verse 7? Gi-contrast din ni ang righteousness pinaagi sa kasuguan o righteousness by faith in Jesus. Ang righteousness pinaagi sa kasuguan resulta kini imposible, dili ni mahimo sa tao, no? Dili siya pabuhat sa tao. Kay unsa gani hinungdan? Number 1, ang tao sinner, gigamhan sa sala. So dili siya maka everyday all the time obey the law. Mo na nga di na mahimo sa tao. So imposible ang righteousness sumala sa gipropesiya ni Moses by keeping the law. Karon pag-ingon din ni sa dili na sa pagtuo kang Jesus. Dili na daw kinahanglan nga mosaka ka sa langit pababaon nimo si Jesus. Dili na kinahanglan madto ka sa kinilagban pasakaw pa banhaw nimo si Jesus. Kay ngano man, kay kining tanan nahuman na. Okay? Nahuman na. That's why ang rule na lang sa tao is
tuuhan na lang. Mo ni mga igsoon ng kaluwasan kay gibuhat man ni Jesus Christ. Pinaagi na lang sa pagtuo diha kang Hesukristo. No dili lagi nang maning kamot ka nga, Lord, panahon da sa langit. Pagkabanhaw gikan sa patay, dili lang kinahanglan niya na mahimuon kay ngano, human naman din hitabo. No? What man need to do is pirmigi balik-balik sa Bible, magtuo ka kang Jesus Christ. Tuoy siya. Kay kining hisgutan nga kamaturan nahuman na ni, no? Okay, let's continue sa verse 8. Apan sa may gingon ni ang pulong dool kanimo, anara sa imong baba o sa imong kasing-kasing. Nga sa ato pa, ang pulong sa pagtuo nga among giwali. Kini daw ang gospel, di ba? Pulong man eh. Ang gospel, ang mayong balita, mga igsoon, busulti ka sa mayong balita. Nga si Jesus Christ namatay sa imong sala, gilubong, after 3 days na banhaw, aron kung mutuo ka, mamatagon ka. Pulong na siya mga igsoon. O ingon din sa pulong sa Diyos, ang mga pulong nga sa migawa sa mong baba, kini duol ra sa kasing-kasing. No? Moing gani kag kasing-kasing para sa mga Hudiyo, mo ni ang sentro sa tao mga igsoon, naglangkob na ni. Sa iyang una-una, pagbati, desisyon, sa kalag sa tao, mo ni kasing-kasing the inner sa usa ka tawo mga igsoon. Buot nimo nga kining gospel, ang kaluwasan o pagkamatarong nga angkon nimo, ingon din ni Pablo sa verse 8, kini gawa sa among baba. No? Og duol ra ni sa imong kasing-kasing. In other words, mga igsoon, kini pagkamatarong nga gisgutan sa Bible, it is between the word and the heart. Ang pagkunik niining duha, ang gospel, the word of our salvation, nga makapenetrate sa kasing-kasing sa tao mga igsoon. No? So let's continue. Kay kung pinaagi sa imong baba, mo na ni karon ha ang gospel, usulti na kasi mong baba. Magsugid ikaw nga si Jesus mo ang Ginoo o magtuo diha sa imong kasing-kasing na siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Mao man ang gospel mga igsoon. Ha? Kung kinilong gospel, imo daw ning isugid, itudlo, iwali, ingon diha. So, unsa ganiyan unod sa gospel? Jesus died for your sins. He is buried. After 3 days, He rose again. Aron ang isang kinsa nga mutuo, maluwas sila. That's why mga igsoon, mao na siya ang gospel. Okay. Kinahanglan daw ingon diha, kini isugid. Ang second principle nato sa evangelism, number 1, you must have the desire, burning passion for soul. Number 2, mga igsoon, kinahanglan nga dunay mutudlo, no? Dunay muwali. Mo ning ingon din nini. Padayon na natong basa, verse 10. Okay? Kay ang tao magtuo diha sa iyang kasing-kasing, unsa kuno? Ngadto sa pagkamatarong. No? So, ang word diwali, doon naman sa kasing-kasing ang word. Ingon diha, ang pagdawat ni pinagi sa pagtuo. Unsay resulta ko no? Ang tao daw mamatarong. Mo ni siya mga igsoon. No? Ug siya magsugid pinagi sa iyang baba ngadto sa iyang kaluwasan. No? Ang tao man siya makabati, siya modesisyon nga mutuo sa mensahe sa gospel. Okay? Aron siya maluwas. Verse 11. Morning ulagway mga igsoon ang verse 11. Okay? Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanan nga nagtuo kaniya dili maulawan. Promisa ni sa Dios mga igsoon. Kinsa ning tuohan gani nga gipasabot dinhi? Magtuo kang Jesus Christ. Meaning, you will not be dismayed. You will not be ashamed later on. Naka-recall kita no sa Matthew chapter 7, ining judgment time ba? Matubang ng tao sa Ginoo.
Unya moingon ang Ginoo, wa man ko kailanin mo, kinsa man ka. Nya moingon ang tao, Ginoo, di ba nagtawag ko sa imong nagsambit ko sa imong ngalan, nag-cast out ko demons. Nya moingon ang Ginoo, wa man ko lagi kailanin niyo, pahawa ka mo diri. I do not know you. Now karon, ingon na ni mga igsoon, ang verse 11, ang promise nag-ingon, ang promise, ang tao daw kung motuo sa gospel ni Jesus Christ. Inigabot na ko niya sa panahon ba, nag-ingon nagsaad ang Ginoo dire, ingon siya, dili gyud ka maulawan. Dili ka i-deny sa Ginoo. No? Mao na mga igsoon, ingon niya ni kasimple ang kaluwasan. Magtuo kang Jesus Christ aron ang taon sa gani mamatarong ang tao. Nag-promise ang Ginoo, dili ka maulawan kung mo nang himo. On the other hand, sa gani, kung ang tao nagsalig sa iyang kaugalingon, iyang kaugalingon nga mga buhat, being religious, prayerful, giver, whatever nga iyang buhat niya mo, iyang tuhan, na madismaya yung ka, hindi kabot sa niya. Kay dili na mo ipamaagi mga igsoon nga mamatarong ang tao. Ang makapamatarong sa tao tubangan sa Dios nga kaning tawhana nagtuo siya sa gospel ni Jesus Christ. Nga si Jesucristo na sacrifice na lang siyang sa cross of Calvary aron sa pagbayad sa imong mga sala. Gilubong siya after 3 days na banhaw. Aron ang mutuo kang Hesus, sila mamatarong. Pagtuo, pagsalig mga igsoon ka, Jesucristo. Padayon, kay walay kalainan sa Hudiyo o sa Grigo. Kay ang mao nga Ginoo sa tanan, madagayaon ngadto sa tanan nga nagtawag kaniya. Ang ipakita din nino nga that's why nga tong uluhan, the gospel for all people of all nations, di ba? Para ni sa tanan, no? Hudiyo, Hintil, kinsa nga tao. Kay the richest, no? Ano nga the richest, nagadagaya ang iyang grasya na kaluwasan ng igsoon para ni sa tanan. Verse 13, kay ang tanan nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. You know mga igsoon sa Bible, no? Kining faith, pagtuo, usay gamitan siya iba-iba nga term. Ang uban usay makakita kang verse sa Bible, magtutok, no, magtanaw kang Hesus. Unya mayon po si Hesus, muinom, ang mag-inom kang Hesus. Na makita ninyo na sa book of John. Mayon po, kauna. Kaunon daw. Pero ipasabot na nining tanan mga igsoon, magsalig, magtuo kang Hesus. Ang ipong dingon po diri karon, no, ang magtawag, magsampit. Another word po ni siya sa magsalig kang Jesucristo. No? Pagbutan ba sa imong pagsalig kang Hesus? That's why mga igsoon, do not underestimate. Doon ay mga tao nga nasiran sa gospel nga di mo dawat primero, no? Pero kung bedridden na sila, pwede nila matawag ang Ginoo. In other words, itugyan nila ilang kaugalingon, bubutan sila sa ilang pagsalig sa Ginoo. Basing matingala ka, nga doon ay mga tao nga makita nimo niya sa langit, makaingon ka, kay bao mo kung background nining tawhana, makasala man ning dako. Pero anong naman sa langit? Kay basing di ay in the last minute sa ilang kinabuhi, sila ning tawag, ning salig ba kang Jesucristo. No? Doon na tayo mga labuan, gagahin kayo masabton, sira nimo sa gospel, kahigulo, birtuldo, mangaway pa, mo siran sa gospel. No? But you know what mga igsoon? Wa pagihapon gi-close ang deal sa Ginoo sa ilang kaluwasan. Hangtod nga kung sila mo sangpit pa kang Jesucristo, makasangpit pa, naagya po sila kahigayunan nga maluwas. No? Muna atong pasalamatan po sa Ginoo. No? Kay dili nato hawak ang kaluwasan sa kalagsaw sa katawo. It is between Him and God. Kung ingon sa Bible, ang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini pagtawag mga igsoon, pasabot nini
ang pagsalig ba sa tao, iyang saligan si Jesucristo. For example, nasira nimo siya sa gospel. Amin mo siya, di ko mo dawat sa, unya na. Pero sa last minute siya, kinabuhi, may decide siya na mo dawat. Malangit siya mga igsoon. Ingon niya na ang richness of God's grace, no? Nga bisan sa pinaka-last na portion sa iyang kinabuhi, pwede paghihapon ang tao luwason sa Ginoo. Let's continue. Nakita sa pamaagi ha, sa evangelism. Apan unsaon man daw sa mga tao sa pagtawag, no? Sa pagdawat ba kang Jesus. Pagtawag kaniya nga wala man nila tuuhi. Naisumpay ha, chain siya. Kadina ning agsumpay-sumpay mga igsoon. Unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayon nila pagdunggi. Unsaon man nila sa pagdungog kung walay magwali. Unsaon man nila pagwali kung sila dili padala, no? Nakita niyo mga murag kadina nga gisumpay-sumpay mga igsoon. Di adiri ang tao ha ning tuo. Pero kining tao before siya ning tuo, naay say nahitabo. Unsay nahitabo? Naa say nabatian nga pulong ngay nagwali. Kadto nang wali, minglakaw to siya. Unya before siya minglakaw, gisugo to siya nga mulakaw. So kung dili ta magsugod mo ni, kini dayong evangelism mga igsoon, balik ta. Nagsugod sa handom desire, ikaduha minglakaw, ikaduha mingsulti, ay katulo mingsulti sa gospel. Unsa ending mga igsoon, dunay namati, siya mingtuo. Mangutana ko ninyo personal ha sa imong kaugalingon. Ming matara ba ka sa usa ka buntag ni ana? Unya miingon kadayon mudawat ko sa Ginoo. Nga walay nag-share nimo. Dili ba yung igsoon, itrace ang inyong kaluwasan. Dunay nag-share nato sa gospel. Dunay ning adto tingali sa atong balay. Tingali na dunay nag-invite ka nato sa wali. Nag-invite ka nato simba na nag-invite nato og Bible sharing. That is the starting point sa atong pagkakristohanon. Diha ta nakabati sa gospel. O mindawat tahan Jesus Christ nga atong Savior. Mao na mga igsoon ang journey, no? Sa atong kaluwasan. Ug wala na nausap. Mao gihapon na karon. You want your family, your relatives, friends, buti mo nga maluwas sila. They cannot escape niini nga principle. Kinahanglan mo adto ka. Una di ay kinahanglan doon na kay handom. Desire nga maluwas sila. Ikaduha, kinahanglan mo lakaw yung ka. Ikatulo, kinahanglan mo sulti yung ka. Other than that, mga igsoon, napay mga opsyon. Basin, makabasa man kahana siyang tracks ka ng basahon bitaw sa kaluwasan, pwede po na siya pamaagi. Ha? Pero kasagaran mga igsoon, ginashiran yun sila sa gospel. Ikaw gishiran yun sa gospel. Usa ka nga mangin believer ni Jesus Christ. Padayon na ito basa ha? Morning picture din sa verse 15 sa mga naga-evangelism sa inyo sa Bible. Katahong gayon sa mga tiil, sa mga nagwali, sa maayong balita. Can we figure out, no, nga kana bang higayon nga mugawas ka sa imong balay? And you bring the word of God. Muna picture diri sa Bible. Nindot tahong tanaw ng imong tiil. Bisag wala nga nag-cutex. Lupigan pa ng pedicure na. Kung ikaw nag-share sa gospel. Yung sa Bible, katahong kayo sa mga tiil, sa mga nagwali, sa maayong balita. No? Muna kita mga kaigsoon, ato po pahutan na itong kaugalingon. Kanus aman ni nagtaho mga kuntiil. Kay usara ning verse makita nato sa Bible mga igsoon nga nagtaho matong tiil. Kung ikaw nag-share sa gospel. No? Basta ang ingon din kung ikaw nagwali, wa nagingon diri kung nindawat pa tong imong giwalihan. Basta nagwali ka, nagtudlo ka sa gospel.
Tahom na imong tiil. Ingon din sa pulong sa Ginoo. Verse 16, apan dili tanan ang mituman sa maayong balita. No, dili daw tanan hinuon ang migdawat sa gospel. Kay ingon din sa propesiya, kay Isaias nagingon, Ginoo kinsa ba ang mituo sa nakadungog kanamo? Tinod ba na mga igsoon, no? Nga dili tanan nga imong walihan, dili tanan nga imong tudloan sila motuo. Tinod mao gyud ang realidad, no? Duha ang reaksyon. Naay mo dawat motuo, naapoy magyaga-yaga, himuhon kang katawanan, dili sila motuo. Mao po na ila mga igsoon. Pero ganun pa man, no? Padayon gihapon ang pag-share, pagsulti sa gospel. Verse 17, busa ang pagtuo sa kunaning pagtuo ha nga makaluwas, no? Pagtuo kang Jesus. Ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. Package mo ngayon, simple kayo pero morning disulti sa Bible. Ang tao daw, dili siya mutuo kung siya kabating sa gospel. Pwede mo yung ng tao, nagtuo kung doon ay Diyos. Pero dili pa yun ang mga makapaluwas. Ang gospel ni Jesus Christ ba makapaluwas mga igsoon. O kini, kinahanglan nga iwali, itudlo, i-explain. No? That's why ka na mag-share ta sa evangelism, atong itinguhaan nga masabtan kining kaluwasan sa nagpamati. Kay aron ni desisyon niya nga motuo siya, tinud-anay gayon ang kaluwasan moabot diyan ang tawhana. Una nga atong ayuhon kung mag-share ta sa gospel. Yes, simple lang ang gospel ha, dili lisod ang gospel. No? Ang sentro nga mensahe sa gospel, no other name, only Jesus Christ. Siya lang yun ang makaluwas. No? So, para yung tamang igsoon. Apan mangutana ako sa verse 18, wala ba sila makadungog? Oo, nakadungog sila. Kay ang ilang tingog, milanog ngadto sa tibuok yuta. Ug ang ilang mga pulong ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Morning bearer of the gospel, mga messenger ba sa gospel, nangabot sila bisag asa nga bukid, tapok dito pikas. Ha? Mao na mga igsoon ng gospel, ginadala na to sa mga lugar-lugar. Bawid na nga nag-aampo ta, no? Praise God nga naka-open kita mga outreach ba sa mga kabataan. That's God's way of presenting the gospel nga to sa mga kabataan. Doon na kita iupat. But remember mga igsoon, doon ay 26 ka barangay ang Naval. No? Meaning, daghan ang mga tao ba nga tuwa dito, kinahanglan pa nga makabati sila sa gospel. Muna siya. Muna nakita karon ang refleksyon ni ining mensahe kanato mao ni. Naamang kay tiil, naamang kay baba. Nganong dili man nato himon atong tiil nga beautiful ingon sa Bible, matahong na tiil by bringing the gospel ni ana nga lugar. No? Iyan po, barangay Ligtong, barangay Kaniha, barangay unsa pa na diha nga mga Emilda, unsa pa mga naa sa Lagyo, no? Daghang kalag dito nga kinahanglan makabati sa kaluwasan diha ng Jesus Christ. No? Wala lay nagdala dito. We hope so, we pray nga doon na nakadala dito mga igsoon. Pero kinsa may makahimo nini? The church, kita. Matag-usa ka nato, no? Salamat kita sa Ginoo sa church nato, doon ay mga kadasig ang uban nga kaigsunan. Pero atong iampo nakita tanan, no? Doon na niya nga kadasig nga moabot ang gospel dito sa mga katawhan. By intentionally we exert our resources, our effort, our time aron lang mahimo nga madala ang gospel ngadto sa mga tao mga igsoon. Verse 19, mangutana ako pag-usab, wala ba mahibalo ang Israel? Mangutana, no? Una sa tanan si Moses nagingon, himuon ako nga masina ikaw ni adtong dili nasod ug masuko ikaw sa usa ka nasod nga humog. Ang gina-refer ba yan ini mga hintil, no? Humog, full, no? Mao na ang description mga igsoon sa mga hintil in view sa pagtanaw sa mga Hudyo.
Kaya mga Hudiyo, mga igsoon, magtanaw po nila silang kaugalingon, sila nga mga espesyal na mga rasa. Kaya nga naman, dihapod kanila ang covenant dihatag sa Diyos. No, grabe ang privilege sa Hudiyo. So karon, ingon din sa propesiya ni Moses, no? Nga kamo kay mga disobedient mo, ang mga Hudiyo ba, gignan sa Ginoo. Naanaw tanin yung privilege, gatag ang kasubuan, but you are rebellious, you are disobedient. Pero, unsa ko no? Himuon ko kamo nga masina. Okay? Di ba ilang gi-reject si Jesus as Messiah, as their Savior? Sige, kain mo na inyong gihimo. Mao na yung plano sa Ginoo. Verse 20. Ug si Isaias maingon, maisugon nga maingon, nakit-an ako sa mga tao nga wala mangita kanako, referring na niya sa mga hintel. Gipadayag nako ang akong kaugalingon ngadto sa mga wala magpakisayon mahitungod kanako. Ang point ba nga kini kalawasan una manggod sa mga Hudiyo. Pero mo reject man sila. So gidala ang mensahe ngadto sa mga hintel. Ang mga hintel, wala man sila nag-expect ani, di-surprise ra pud sila. No? Pero pag-abot dito kanila, ilang gidawat. Mga igsoon. Muna nga naluwas ang mga hintel. Mo po di karon kun ato kuning tan-awon sa atong sitwasyon ingon nani. Nakay gisiran, nagpagahi. O tay mahimo gani pagahi man. Pero nagpadayon kag sangyaw ngadto sa uban. Kung relative na imong gisiran, kung family member, gahi gyud ka sige. Share ko dito sa uban. Pag-share din mo sa uban, dawat mo lagi dito. Dito nimo kadugo, ka pamilya. Pero mindawat sila. Mao ning nitabo mga igsoon. Ang gospel kay para man ni sa tanan. Wala pud ni ginapamugos. Ha? Ang Ginoo dili siya mamugos kada wata. Tuhi ang gospel sa kaluwasan. That's why sa Bible, whosoever will, kung bisan kinsa tong buot nga mo tuo budawat sa gospel, no? Padula sila. Pero kita mga igsoon, atong gidalangan to kanila sa mga katawhan ang gospel. Sa ato pa mga igsoon, as we conclude sa ato nga mensahe, no? Makita nato din nga the gospel, no? The message, no? A message for everybody. Para ni sa tanan. Buot ba nimo nga like term sa Bible no nga, di ba sa Ezekiel kung mabasa ka, you are a watchman. Ang application gani ni ana, may ngunta nga, ingon ko ng Ginoo sa Ezekiel, kung doon ay dito'y wala nimo na warningan, niya mamatay siya, you will be accountable, di ba sa Ezekiel, basahan ninyo na. Kita po mga igso, di ba, ingon sa Bible, utangan ta. Ang atong utang is sharing the gospel sa mga tao. Mao kini ato hinumduman. Asa ka gibutang sa Ginoo, mao na ang imong mission field. Sana ang imong family, neighbors, community, workplace, mao na ang imong mission field. Ang ikaduha nato nga mission field, kanang intentionally mag-outreach ka. Matutog yung ka dito every kung sa schedule nimo. Mao na po ang imong mission field. In other words, every one of us is a missionary. Mga ambasador man ta, na we represent natay mensahe gikan sa Dios. Ang atong mensahe, the gospel of salvation for everyone nga mutuo kang Jesus Christ nga ilang Savior. Mo na mga igsoon, usahay kinahanglan kita dasigon. Ang mga natulog ng mga Kristohanon kinahanglan pukaon. Ang nagbagahe ng mga Kristohanon sa pag-evangelize kinahanglan pukpukon. Kaya nga no, aron kita mahimo nato ang pag-reach out sa mga katawhan. You know mga igsoon, again, dili tanang panahon na atay opportunity. Ang uban, mahundan na gani sa time nila, magmahay na, magbasol. Moingon na rabada yung pastor, katong maayo ba akong lawas, unta, katong baskog pa ko, maunta kong higayon no, nga mga lagad ko sa Ginoo, magpagamit. Kung mabalik lang ang panahon, mga pagmahay ba, ayawan na ito, karon ang panahon. Pagpaghambit ka sa Ginoo.
No? Himo ang imong tiil a beautiful feet. No? I-appeal na nato, make your mouth a beautiful, clean mouth that share the gospel. Again, dili nato obligasyon nga ato silang padawaton. Nga sila mudawat og di. Ang atong obligasyon mga igsoon, we will bring to them the gospel. Isulti lang nato kanila ang gospel. Sila na mag-desisyon kung ilan ning dawaton, salamat kung ilang dawaton. Pero kung dili, that is also their accountability. As long na nahimo nato ang atong obligasyon. Mga igsoon, una daw, kita karon dinhi. Every one of us will share the gospel. In 1 year, madugol lang atong size. No? Kung mo share the gospel. Kaya siyempre, naaming reject yung malota. Pero dili po na ito dili po ta siruhan sa Ginoo na tagaan po yung kagkalag na kudawa. No? Kung kita kanunay magapugas, kita magkugi sa pag-share sa gospel. No? Nindot kayo, moingon ang Ginoo, kamo diha sa church diha sa Antipolo. Nalipay ko ninyo because kamo, your faith is beautiful because you share the gospel. And you know mga igsoon, if we do the work of the Lord, makita nato ang gahom sa Ginoo nga magpamuhat. Ang Espiritu Santo nga mag-work sa kasing-kasing sa mga tao ug pag-uhon ng ilang kinabuhi. Ayaw kalimot, ang imong loved ones, family members, dili yun na sila maluwas kung dili na sila mashiran sa gospel. Ang first step, nag-ampo ka, nag-desire ka na maluwas sila, kung diha na nakutob, huwag mahitabo. Kinahanglan nga ikaw o ka ang uban. Musulti yun sa gospel na ito kanila. Kaya ngun sa Bible, kung saan pagtuo, kung walay magtudlo, walay magwali. No? Very intentional mga igsoon. So ang Ginoo maghatag ka na ito kadasig, no? Nining iyang mga pulong atong na pamalandungan karon. Mag-aampot ta. Our most loving, our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, na karon nga adlaw nakapamati kami sa mga mensahe pagpahinumdum nimo kanamo, Lord. The gospel of salvation nga maabot ngadto sa mga katawhan. We thank you, God, that Jesus Christ, ang imong bugtong anak, He is the culmination of the law, offering righteousness to everyone who believes. Ubusan ang giampo Ginoo nga mamatarong ang mga katawhan. Pinaagi silang pagtuo kang Kristo Jesus. Father, we pray, help us to rest completely diha kanimo Ginoo, and not to rely on our own effort for salvation. Father God, we confess that we often take faith for granted. Lord, stir within us a deeper desire to share the message of the gospel. Kay kabalusab kami, Lord, as you have said, na mao kini makahatag kaluwasan, paglaom sa mga katawan. Lord God, as we heard your word, we pray that each of us would have the courage to share the gospel and make our lives every day to live for your glory, O God. Father, we pray for those who have not yet heard and for those who have not yet believed. Lord, use us as your hands and your feet, your mouth, to spread the gospel. And we pray that your Holy Spirit will empower us to obey your will. Lord, i-bless ang imong mga pulong sa mga tunga. In Jesus' name we pray. Amen.